Okay, Miyerkules, October 18, 2023, and this is the Dark and Light Side of Life, episode 34. Dito na naman tayo, tignan natin yung mga dahilan ng mga kabwisitan sa buhay natin sa araw na ito. Ito yun, di ba? Tignan natin kung saan nanggagaling yung mga kamalas-malasan at kahirapan na meron kayo. Okay. So, here we go. Shuffle pa. And please do follow, like, and share sa lahat-lahat ho ng mga taga-subaybay. At tutulungan nyo din ako makahit ako na marami pang followers. Okay? So, ito na. Una. Uy! Four of Pentacles. Pangalawa. Knight of Pentacles. And pangatlo, Four of Cups. Lagot. Okay. Ay, nako. Diba? Ito yung mga, kasi yung four kasi stands for stability. So, ikaw, no? Ito yung normal na sitwasyon. Naniniguro ka na ito yung taong mamahalin mo, na tao na hindi ka lang mamahalin, kundi bibigyan ka pa ng suporta sa financial. Ito yung nasa isipan mo na maghahanap ako ng isang taong makakatulong sa akin na makaahon ako sa hirap kahit hindi ko siya mahal. No? Alam kong matututunan ko rin siyang mahalin at madedevelop lang din ako. Ang mahalaga, maitawid ko sa kahirapan ang sarili ko at ang mga pamilya ko. Yun. Ito yun, which is true. It's happening and it is dormant, no? Sa lahat-lahat. So ngayon, hindi ko na i-elaborate yan kasi common yan eh. Tignan natin kung hindi naging ganyan ang mindset nyo, sana ganito. Oh, di ba? Message, Page of Pentacles. And then the Hangman. And the last one, the Chariot. O, di ba? Napakaganda. Ito 'yon, no? Kung sana naghintay ka sa tamang panahon or nabibigyan ka ng mensahe na may paparating ka ring sarili mong blessing, sarili mong pera. Kung natuto kang maghintay at magpakumbaba, magtiis ng konti, alam mo na matatapos din ang kahirapan, no? At magsisimula din yung good karma sa sarili mo at yung magandang pasok ng buhay. Kung ito din ay ihahalin tulad din doon sa usaping pag-ibig, kung natuto kang maghintay sa tamang panahon, nabibigyan ka ng Diyos at ng universe ng tamang tao para sa sarili mo, siguro, no, matatapos na yung paghihintay mo, magiging masaya ka pa sa buhay mo kasi kapiling mo yung taong magmamahal sa'yo at mahal ka din. At mahal mo rin. Kasi iba yung sitwasyon na mahal mo siya, pinilit mo siya, pero nag-adjust siya para ma-develop sa'yo. Ganun yun. Maraming sitwasyon, iba-iba. Pero, ito yun eh. Kung hindi ka naging ganun ka-clever, na dahil sa pera, alam mo na dahil sa pera, kailangan mo siyang patulan, at alam mo na kailangan mo rin siyang tanggapin, kailangan mo rin siyang mahalin, kasi yun yung dapat at yun yung punto doon. Pero ang hindi mo alam is magkakaroon ka ng problema dyan kasi darating ang panahon na matatagpuan mo talaga yung taong mamahalin mo ng todo. Paano mo pa siya ipaglalaban kung ikaw mismo ay nilagay mo na sa problema ang sarili mo na nag-live-in ka, nagpakasal ka sa tao na hindi naman ganun katibay yung foundation ng pagmamahalan. 'Di ba? Kumpara dito, kung naghintay ka, nagtiis ka, darating ang talagang tamang tao para sa buhay mo. Sa career, ganun din. Huwag kang magmadali. Lahat kasi may pagsubok. Ganun din sa pagbubuntis, ganun din sa pagpapalaki ng anak, sa pag-aalaga ng hayop, pagtayo ng negosyo, at sa mga pagiging ang tawag nito, politiko, at sa pagkakaroon ng mga kaibigan at pagiging relative ng iba. Maraming issue, pero dapat kasi walang sapilitan, walang
walang puwersahan at walang pagmamadali, no? Wala ding pride, walang ego, kasi ang hirap ng mga buhay na may ganyan. So sana may iwasan ninyo. Ito yung mensahe sa ngayon. Lahat ng sobra, masama. Lahat ng pagmamadali, masama. Lahat ng reklamo, hindi maganda ang idudulot sa buhay ng bawat isa. So kung sa pakiramdam mo para ikaw na bubble gum na wala ka ng lasa para sa kanya, bumitaw ka na. Dahil kahit yung bubble gum, kapag wala ng tamis, itatapon talaga natin, di ba? Minsan itatago pa natin at ididikit sa ilalim ng mesa. Ganon din ang sitwasyon ng isang relasyon. Kung hindi ka na masaya, minsan inililihim mo na hindi ka na masaya. Yung para bang inuobliga mo na lang ang sarili mo na panatilihin ka sa isang relasyon na ganyan pero hindi ka na masaya. Ganun din, di ba? Gagawa mo, bibili ka pa din ng bubble gum kasi gusto mo yung flavor niya, pero darating din sa punto. So kung ikaw yung isang taong ganyan, 'di ba? Pipiliin mo na wag ka na ulit bumili ng isang bubble gum kasi makunat, matigas. Sa dulo nagiging matigas, sa dulo nagiging mawalan siya ng lasa. Hindi katulad ng tsokolate. Sa simula hanggang sa dulo, hanggang maubos, matamis ito. Ganun ang pag-ibig na totoo. Hanggang kamatayan, matamis. So kung sa kalagitnaan ngayon, sobra-sobrang kalamidad, sobrang kamalasan, kabwisitan, away, sumbatan, gulo, at maraming tao sa paligid na ayaw sa'yo, ito yung isang palatandaan. Bago ka ikasal, kung may taong ayaw sa'yo at pinilit mong ikasal, hindi maganda. Lalong-lalo na kung magyenan mo ang ayaw sa'yo. Malas ang buhay na ganyan. So, wag mong ipagdututan, wag mong ipagpilitan. Okay? So maraming salamat ho sa suporta ninyo. Yung link nga pala ng tarot, ibibigay ko, ilalagay ko dito. If you want to order some tarot cards and oracle cards, check the yellow basket and then I will let you purchase some cards or some of the cards that I have on my collection and you will be able to collect as well if you want to, di ba? So maraming salamat po sa suporta ninyo. Bye.